Isa na namang pinagpalang araw, Pilipinas. Dahil maulan nga at di natuloy ang ating adventure, ay cooking muna tayo. Magluluto tayo ng adobo sa gata na bagong at saka maglilinusak tayo ng kamuting kahoy. Mukhang maglalaway naman ang ating mga viewers. Tara na nga, samahan nyo na kami magluto. Sobrang maulan nga ang araw na to, kaya hindi natuloy ang aming fishing. Kaya ang plan B, magluluto-luto muna kami pag maulan. At heto nga ang aming lulutuin. Isdang bagong nga at saka ang isdang laging basang-basa sa ulan. Lalagyan nga lang namin ito ng gulay na lubi-lubi. Sasapin namin yan sa ilalim. Diyan nga po ilalatag ang ating mga isda. At heto nga po ang mga sangkap. Sibuyas, saka bawang. Ay goods na kasama pang ibang mga spices. Wala na nga pong gisa-gisa. Rekta na po yan. Pag nalagay na nga natin ang mga sangkap, ay pwede nating ilatag ang ating mga isda. Pwede na nga rin natin lagyan ng mga pangpalasa. Tulad ng asin. Syempre adobo sa gata, di mawawala ang toyo. At ang laging kapartner nito na suka. Ready to cook na nga no? At syempre, adobo sa gata, ay kumuha na kami dito sa likod bahay ng niyog. Kompleto nga dito kay Napadi Robin. Medyo lokoron pa nga ang nakuha namin. Pero sabi ni Padi ay gusto na daw yan. Baka daw kasi sumobra naman sa handab ang ating adobo sa gata. Wala na nga halos sa bawang ating adobo. Kaya pwede na nating ilagay ang kakang gata. Isang piga nga lang ng niyog para sa ating adobo sa gata na isda. Sa kabetsin lang ay okay na. Mukhang ang sarap na nga ng ating niluluto no? Mukha lang masarap. Delisyosa yan at ang ating bida ang nagluluto. Tingnan mo naman Padi kung gaano kahandab yan. Mapapatambay ka talaga sa mesa pag ganito kasarap ang ulam. Hindi pa nga nakontento si Padi Robin. Kaya kumuha pa ng pasitis na sili. Reliwin na naman kayo niyan. Kahit ako naman mga Padi, dito lang kasi ako nakakatikim ng ganitong kasasarap na ulam. Kaya si Padi Robin na hindi kumakain ng karneng baboy, ay ganado kumain pag ganitong isda ang mga ulam. Eh hindi tayo magpapahuli dyan mga Padi. Medyo kasi may pagkaabusado tayo no? Kahit ang bahaw. Nakataw sa balay, pagkabukto. Wala sa nakaon dito. Last man standing nga si Padi. 30 minutos nga tinambayan ng mesa. Pagkatapos nga namin kumain, nag-isip na kami kung ano naman ang merienda namin mamaya. Sobrang advance nga mag-isip pagdating sa pagkain. Ang pananim nga na kamuting kahoy ang aming titirahin. Unang bunot nga. Wow! Ay oh! Solid! Doon na puno pa din. Pwede na. Jesus! Tao yun! Ikumpara mo sa braso mo. Sige, ito doon mo. Sige, ano sa braso mo? Kumpara mo sa braso mo. Nako oh. Tingnan mo gaano kalaki yan. Grabe. Yan ang muting kahoy. Oh no. Baka sabihin niya scripted yan From the roots yan. Oh my. Okay na yan. Goods na yan. 2 puno lang. Okay na. Pwede na. Kaya pa din, lusakon o ano? Lusakon lang kaya? Alas 3 nga ng hapon ay nagsimula na kami magbalat. At maraming salamat nga ay nakisama na si Haring Araw. Minit na nga rin sa wakas. Kung napapansin nyo nga ay medyo dumami ang ating kamuting kahoy. Pinadagdagan kasi ng nanay ni Robin. Kaya kanina ay bumalik pa kami doon para manguha ulit. At heto na nga, nakasalang na nga ating kamuting kahoy. Medyo matagal-tagal yan kaya kape-kape muna tayo. Siyempre linusak, panibagong kudkura na naman yan. Ready na nga po ang lahat kaya simulan na natin ang paglulusak. Katugas na. Ano? Yan. Pero tingwak.
Kapag ganito na nga kalapot ang ating linusak, senyalis na yan na goods na. Naman talaga. Kasiram na naman nga asang pagkaunta na yan. Mukhang marami na namang magikrave nito. Linusak na kamuting kahoy tapos partneran mo pa ng star margarine. Ay sobrang napakasarap talaga niyan. Medyo marami nga ang nagawa namin kaya nagdala na ako. Hindi mawawala ang Sharon no? Sabi nga nila, basta't may tiyaga, may linusak. Hanggang dito na nga lang po. Muli, isang pinagpalang araw sa ating lahat.